Okay po, so magandang gabi sa ating lahat at pag-uusapan po natin ang Book of Second John. So natapos natin yung ibang mga books from Mateo at ngayon po ay sa Book of Second John. So ang Book of Second John ay isinulat na ang sinulatan ay ang mga believing Israelites. So ang sinulatan po ng John, actually ang receiver ay hindi po ang church, the body of Christ. At ang concept ng Book of John ay more on sa future. Okay, more on sa future ang pinaka concept. At bilang review, ulitin ko po, ang Bible natin ay na-divide ng tatlong klaseng time. The time past, but now, and ages to come. At ano yung mga books under the time past program from Genesis to the Book of John? First part ng Book of Acts, and then mga books under the But Now program from Romans to Philemon, and then yung part ng Book of Acts, last part ng Book of Acts, and then yung mga books under Ages to Come ay from Hebrews to Revelation. So ano ang mga books na magkakasama? Ang mga books na magkakasama ay ang time past, Genesis to the Book of John, first part ng Book of Acts, and then Book of Hebrews to Revelation. Yan po ang magkakasamang book sa Bible na ang recipient ay ang mga believing remnant, believing Israelites na under sa prophetic earthly program. So ang books under the But Now program ay from Romans to Philemon. Ito naman ay part sa heavenly program. Part sa heavenly program. Ang Panginoon po ay mayroong dalawang program para sa mga believers. Ang una ay ang earthly program, and then pangalawa ay heavenly program. So ang earthly program, ito po ay programa since the world began according to Acts chapter 3:21 and Matthew 25:34. Isang programa from the foundation of the world. And then itong programang ito ay temporarily nag-stop nung inirevealed ang panibagong programa kay Apostol Pablo. So nag-stop temporary yung kingdom program or prophetic program. Kaya ang program na nag-operate ngayon ay ang program before the world began. A program kept secret since the world began. At kailan lang inirevealed? Kanino inirevealed? Kay Apostol Pablo. So ang programang ito ay hindi katulad ng programa ng propesiya na intended for the Israelites people. Ito po ay separate program, a mystery program, a dispensation of grace program na inirevealed ng ating Panginoon kay Apostol Pablo. Kaya si Apostol Pablo ay separate apostle doon sa mga 12 apostol. Ang mga 12 apostol, sila ay apostol para sa 12 tribes of Israel, while Apostle Paul, siya po ay apostol sa mga Hintel. Siya po ang apostle nating mga Hintel, si Apostol Pablo, ayon sa Romans 11:13, 1 Timothy chapter 2 verse 7,
and 2 Timothy chapter 1 verse 11. Si Pablo ang apostol, preacher, and teacher ng mga Hintil. So kailangang malinaw po sa atin para hindi po tayo mag-assume na tayo ay mga Israelites. Katulad ng ibang paniniwala. Bakit po na ikinoconsider ang kanilang sarili na Israel na hindi naman sila part ng 12 tribes of Israel? So dahil po sa teaching na para sa Israel, kaya yung iba ay nag-conclude na sila ay Israel na din at ginawang spiritual. Ini-spiritualize nila na hindi naman dapat i-spiritualize ang scripture dahil magkaroon ng pagbabago, magkakaroon ng changes sa meaning. So dapat kung ano yung nasa scripture, hindi na dapat mabago. Kung ano yung nababasa, dapat hindi na babaguhin. Pero ang nangyari po ay binabago yung scripture para ma-justify yung kanilang paniniwala. So ulitin ko po, mayroong programa ang Panginoon para sa bayang Israel, pero nag-stop temporary nung ang Panginoon ay nag-open ng panibagong programa sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Kaya nung na-convert si Saul, Acts 9, at doon po unti-unting nawawala ang programa ng Panginoon sa bayang Israel hanggang doon sa last part. Kaya sa Acts 28:28, mababasa natin doon na that the salvation of God is sent unto the Gentiles. So ang salvation ay dineclared na ipinadala or sent unto the Gentiles. And then sa Romans 11:11, ganun din po, that the salvation is sent unto the Gentiles. So ang tanong, sino ba ang mga Gentiles? Ang tinatawag mga Hintil outside the nation of Israel, outside the 12 tribes of Israel, tinatawag na Hintil. Tinatawag na Hintil. Lahat ng hindi kasama sa 12 tribo ng Israel ay Hintil ang tawag. Since na tayo ay hindi kasama doon sa 12 tribo ng Israel, ang tawag sa atin Hintil. At ang apostol natin, si Apostol Pablo, ang apostol ng 12 tribo ng Israel ay ang 12 apostol. At ang ebanghelyo na kanilang ipinapangaral ay patungkol sa paghahari ng ating Panginoon, the gospel of the kingdom. Ngayon, ang gospel naman na ipinangaral ni Apostol Pablo, dahil ito ang kanyang natanggap sa Acts 20:24, the gospel of the grace of God. Parehas ba ang content ng gospel of the kingdom and gospel of the grace of God? Magkaiba po. Okay, magkaiba ang content ng gospel ng kingdom at saka grace gospel. Tandaan po natin, tayo po ay ilalim sa programa ng biyaya. We are under the dispensation of the grace of God, kaya ang ating gospel na dapat ipapangaral ay ang gospel of the grace of God, hindi po ang kingdom gospel na ipinapangaral ng mga apostol, maging si John the Baptist. Kasi ang gospel na ito ay naiprophesied noon. It was prophesied by the prophets. So, ito po ay naiproclaim during the time of John the Baptist, yung prophesied kingdom. Kaya from Genesis to the book of Malachi, kingdom prophesied. And then Matthew, Mark, Luke, and John, kingdom proclaim. So naiproclaim yung kingdom na naiprophesied. And then, itong mga apostles naman, after the ascension of our Lord Jesus Christ, the kingdom na naiprophesied
ang kingdom na naiproclaim, ito naman ay inoffer. Ulit. First part ng Book of Acts, kingdom offered. So, during the time of Apostle Paul, since ang kingdom program ay temporarily nag-stop, kaya ang kingdom program postpone. Under the dispensation of grace, kingdom postpone. And then, after this dispensation of grace, kingdom established. So, ganun po ang mangyayari. Kaya under this present time, ay hindi po natin ang gospel of the kingdom. Ang gospel po natin ngayon ay ang gospel of the grace of God na dapat nating ipapangaral ngayon. Si Apostol Pablo napaka-stricto po sa Galatians chapter 1, 8 and 9 na hindi po pwedeng mahaluan ang gospel na ito. Kaya sabi niya, kung may magturo sa inyo na iba sa itinuturo ko, maging anghel man sa langit, na magtuturo na iba sa itinuturo kong ebanghelyo, let him be accursed. So, hindi pwedeng mahaluan ang gospel ngayon. Ayon din sa 2 Corinthians chapter 11, verse 4, sinabi ni Apostol Pablo, may mga ibang nagtuturo patungkol kay Kristo, pero iba sa tinuturo ko. So may mga nagtuturo tungkol kay Kristo, pero iba ang presentation doon sa presentation ni Apostol Pablo. Mayroong nagtuturo ng ebanghelyo, pero iba ang kanilang presentation doon sa natanggap ni Apostol Pablo. Anong sinabi niya doon sa verse 13? Sabi niya, sila ay mga deceitful workers. Sila ay mga nagkukunwari lamang. Ibig sabihin, kung ang isang mangangaral ipinapangaral tapos iba ang kanyang pangangaral, ayon kay Apostle Paul na siyang apostol in this present dispensation, sabi niya, sila ay mga deceitful workers, sila ay mga nagkukunwari na mga apostol at nagkukunwari na nasa katwiran. Mayroon lang pong gospel ngayon under the dispensation of grace na dapat maipangaral. Ano po yun? Yung natanggap ni Apostol Pablo bilang apostol nating mga hintel under this present dispensation. So yung mga turo ng 12 apostol, temporarily ay nag-stop temporary yung kanilang turo, and then later on ay mag-resume after the rapture. Mag-resume po ang kanilang teaching na nag-stop temporary. So, ang instruction para sa panahon natin ngayon, ang instruction para sa Church, the Body of Christ, ay matatagpuan lamang doon sa writings ni Apostle Paul bilang siya ang apostol nating mga hintel. Hindi po natin matatagpuan ang instruction para sa mga believers ngayon doon sa Genesis to Malakay. Wala po doon. Bakit? Yan po'y isinulat para sa Israel. At hindi nyo rin matatagpuan ang instruction nyo bilang Church, the Body of Christ sa Matthew, Mark, Luke, and John. Bakit? Ang mga libro na yon isinulat para sa mga Israelites. At ganun din po, hindi nyo matatagpuan ang instruction ng Church, the Body of Christ sa Hebrews to Revelation. Bakit po? Dahil ang mga books na ito isinulat para sa mga believing Israel. Ang Romans to Philemon na isinulat ni Apostol Pablo, doon po natin matatagpuan ang instruction para sa atin sa panahon natin ngayon. Bakit po si Pablo ang apostol natin? Isinulat niya ang 13 epistles.
At siya po ang nagbigay ng malinaw na emphasis regarding the finished work of Christ. So kailangan makita natin ang distinction, ma-recognize natin ang distinction para hindi po maipaghahalo ang mga katuruan from time past but now, ages to come. Para maiwasan ang confusion, dapat alamin natin kung nasaang programa ba tayo. Tayo ba ilalim sa program ng time past o but now or ages to come? At dapat alamin din natin ano ba ang gospel na dapat nating ipapangaral ngayon upang kung sino man ang maniniwala, sila ay maliligtas. Ang gospel po na dapat i-share para ang isang tao pag naniwala ay maligtas ay ang gospel of the grace of God. Anong sinasabi sa Ephesians 2:8 and 9? For by grace you have been saved through faith. Through faith in Christ's finished work. Parehas ba yan na salvation doon sa Matthew, Mark, Luke, and John? Yung salvation ba doon ay parehas dito sa but now program under grace? Hindi. Ang salvation doon ay maniniwala sa pangalan ng Panginoong Hesus. Paniniwalaan ang pangalan ng Panginoong Hesus under that kingdom program at sila'y maliligtas. Bakit pangalan? Hindi pa siya namatay. Kaya sa Matthew, Mark, Luke, and John, hindi mo maipresent ang death burial ng ating Panginoon. Unang-una, hindi pa namatay ang Panginoon. Ibig sabihin, nung hindi pa siya namatay, hindi mo pwedeng ipangaral ang death, burial, and resurrection ng ating Panginoon dahil hindi pa siya namatay before His crucifixion. Kaya, ang gospel na kanilang ipinapangaral, hindi yung finished work of Christ. Ang gospel na ipinapangaral nila ay ang pangalan ni Kristo mismo, na kung ito'y paniniwalaan nila, sila'y maligtas. The gospel of Jesus' name, that time, under that kingdom. Kaya kung i-introduce ang kingdom gospel, kasama po doon ang pag-introduce nila na si Kristo ang Mesyas. Iba po sa panahon natin ngayon under the But Now program, ang gospel po ay ang gospel of grace. Kung ano ang ginawa ni Kristo sa cross, yun ang ebanghelyo ngayon. Hindi enough yung pangalan lang. Ang paniniwalaan, ang dapat paniniwalaan ay ang ginawa ni Kristo sa cross. The preaching of the cross para sa mga hindi nanampalataya at sa mga Hudyo, ang message of the cross ay stumbling block, foolishness sa mga hindi naniniwala. Pero sa mga naniniwala, ang message of the cross is the power of God ayon sa 1 Corinthians 1:18. Ngayon, ang second John ay ang pinaka-mensahe hindi sa church, the body of Christ. Mayroong certain na receiver, mayroong certain group of people na sinulatan ni John sa second John. So ito yung outline ng 2 John in chapter 1 to chapter 3, greeting. And then chapter 4 to chapter 6, walking in the truth and love. And then actually hindi ito chapter verse. One chapter lang ito. Verse 1 to 3, greeting. Verses 4 to 6, walking in truth and love. Those who oppose the truth in verses 7 to 11, and then closing 12
verses 12 to 13. So yun po ang pinaka-outline ng 2 John. So dito po sa verses 1 to 3, the following the standard form for letters in the Greco-Roman world, John simply identifies himself as the elder. So base po doon sa standard ng Greco-Roman, si John mismo hindi siya pinangalan na John, pero siya ay na-identified as elder, the elder. So the Apostle John's use of this term is not surprising since Peter also ay ginamit din ni Peter sa 1 Peter 5:1 yung elder. Kaya hindi yan bago sa kanila yung ginagamit. But here sa 2 John, si John ay na-identify, nakilala siya as elder, the elder. Ngayon, mababasa din natin doon yung elect lady doon sa chapter na yun, sa chapter 1. Elect lady as a reference to a specific church. So hindi siya literal na lady, elect lady, dahil ito po'y referring to a specific church and her children as referring to the members of the church. Ibig sabihin, the elect lady referring to a church, and then yung sinasabing her children referring to the members. Hindi po literal, okay? Hindi po literal na lady na mayroon siyang children. Ito po ay referring to a specific church, isang iglesia na mayroong miyembro. Yan ang sinulatan dito po sa 2 John. This makes best sense of the letter, and the imaginary is not unusual since both the Old Testament and New Testament refers to Israel and the church. Ang Israel dito kasi ang description kasi ng Israel ay tinatawag na church. Israel na church, woman, or a bride. So yun po ang description ng mga Israelites, tinatawag na woman, hindi naman literal na woman, pero yun ang description or tinatawag na bride. Okay? Ang Israel, tinatawag na woman at tinatawag din na bride. Sa Isaiah, may isang description na ito ay patungkol lang din sa mga Israelites. Isaiah 54:6. 54 number 6, for the Lord has called thee as a woman. Sino po? Yung mga Israelites po ito. As a woman, forsaken and grieved in spirit, and a wife of youth, when thou was refused, says thy God. And then sa Isaiah 62, ganun lang din, patungkol pa rin sa mga Israelites. 62 verse 5. For as a young man marrieth a virgin, so shall thy sons marry thee, and as the bridegroom rejoiceth over the bride, so shall thy God rejoice over thee. In Jeremiah chapter 2 verse 2. Jeremiah chapter 2 verse 2. Go and cry in the ears of Jerusalem, saying, Thus saith the Lord, I remember thee, the kindness of thy youth, the love of thine spousals, when thou wentest after me in the wilderness, in a land that was not sown. And then chapter 3, verse 1. They say, if a man put away his wife, and she go from him,
and become another man's, shall he return unto her again? Shall not that land be greatly polluted? But thou hast played the harlot with many lovers, yet return again to me, saith the Lord. At sa chapter 16 din ng Ezekiel, doon po na i-describe ang Israel bilang woman, bilang bride in Hosea chapter 2. So may mga description. John has also just referred to church members as children. So yun po ang description doon. Yung church and children ay yung members frequently in 1 John. So truth here refers to the truth about who Jesus is and what he has done. Truth is thus a synonym for gospel. John's love is in the truth, and everyone who knows the truth also loves this church because the truth abides in them. At ulitin ko po, yung church na sinasabi dito ay hindi po yung church, the body of Christ. Ito po yung kingdom church. Ito po yung kingdom church. Hindi po yung body church. Meron tayong isang subject patungkol sa kingdom church and body church. Pero dito po ang tinutukoy ni John ay ang kingdom church. Hindi ang church, the body of Christ. In verses 4 to 6, walking in truth and love, John is delighted to have heard that the members of this church are living faithfully. He uses the word walk, which is commonly used to refer to one's lifestyle. How about in verses 7 to 11, those who oppose the truth? So ibig sabihin, that time mayroong mga accusers or may mga opposition pag sinasabi yung truth patungkol sa ating Panginoon. That time ay may mga opposition, may mga false teachers, may mga false prophet, hindi nila tanggap ang truth patungkol kay Jesus. So this church needs to live faithfully. Ulitin ko po, ang church na tinutukoy dito ay ang kingdom church. And care for one another, particularly because there are many false teachers around. So, sa panahon na isinulat ni John, ang Second John, may mga opposition, may mga false teachers na nakapaligid doon sa church, sa kingdom church. Ano ba yung ginagawa ng mga false teachers? Sila po yung naghahasik ng mga doubt. Sila po yung mga against sa itinuturo. Sila po yung mga opposition at nililinlang nila ang mga believers. Dinideceive nila ang mga believers para hindi paniniwalaan ang katotohanan. Kaya dito po matindi sa time ni John, sa time noon maraming mga believing Israelites na hindi nagpapatuloy dahil po sa mga false teachers. Dahil po sa mga false teachers. So the presence of false teachers seems to be the main cause for John's writing. O dahil nga doon sa mga false teachers na yun, kasi pag hindi ito ginawa ni John na sulatan ang mga believing Israelites, baka makukuha lahat kung walang warning.
Kaya winawarningan ni John, sinulatan ni John ang mga kingdom believers para hindi sila makuha ng mga false teachers. So, ginugulo nila, dinideceive nila, nililinlang nila ang mga believers that time. Kaya, kung hindi grounded ang isang believers or isang believer, kung hindi siya grounded sa katotohanan, pwede siyang malinlang. Pwede siyang ma-deceive. Kaya yun ang nag-udyok kay John na sulatan, nag-encourage, nagkaroon siya ng courage na sulatan niya ang mga believers dahil dito sa mga false teachers. So many deceivers hover around this band of believers, making this a serious and common problem. The false teachers deny the incarnation in 1 John 4:1-3. Ganun yung yung itinuturo ng mga false teachers. Dinideny nila ang incarnation. Hindi nila pinaniniwalaan, kaat yun po ang problem that time. Ulitin ko po ang author dito sa Book of 2 John does not directly name kasi ang ginamit lang doon elder. Okay, it's author. The tradition from the earliest days of the church states that the author was the Apostle John. Okay? There have been various conjectures over the years that another disciple of Christ's name, John, may have been responsible for this letter. So, malinaw, wala nang ibang suggestion or mga recommendation maliban kay John na siya po ang nagsulat. Hindi man pinangalanan, pero ang ginamit lang doon ay na pinapakilala siya ay isang elder. Ganun lang. At na-mention din ni Pedro. However, all the evidence points to the author as John the Beloved, disciple who also wrote the Gospel of John. So kung sino yung nagsulat doon sa Gospel of John, siya lang din ang nagsulat ng 1st, 2nd John. Siya po ang tinatawag na John the Beloved. John the Beloved. Isang apostol. Kung pag-usapan natin yung date of writing, the book of John would most likely have been written at about the same time as John's other letters, 1st and 3rd John, between AD 85 to 95. Ito po ay approximate. Hindi po ito yung talagang approximate or certain. Ito po ay approximate lamang po na date nung isinulat ang 2nd John. 2nd John is the shortest book in the Bible and has 1 chapter. So, ang 2nd John ay isa din ito sa shortest book in the Bible kasi nga mayroong 1 chapter. This letter features only 13 verses. Yung 2nd John mayroon lang pong 13 verses. The book begins with a brief introduction in 2nd John 1:1-3 to the elect lady and her children. So napag-usapan natin kanina the elect lady and her children referring to a church and then the church member.
At ang church na ito, ulitin ko po, at ang mga believers ay patungkol sa mga believing Israelites, kingdom believers. The meaning of this phrase is debated, though it likely refers to the particular local church receiving the letter. So the phrase, her children, would include those believers influenced by this church. Referring even to other churches, the introductions includes a strong focus on truth, mentioned 4 times in these first 3 verses, followed by a brief greeting in 2 John 1:3. So malinaw po sa atin yung elect lady and her children ay hindi po yan literal na tao, kundi ito po ay patungkol sa isang church na may mga members, local church. Sila yung recipient ng sulat ni John. Verse 4 gives a commendation for those walking in the truth. This key verses stands as a theme in the letter. John notes some of your children walking in the truth, indicating some were not. Christians are not immune to sin or to spiritual error. It's important for believers to examine themselves to be sure that what they say and do matches the truth. So part of John's letter warns against false teachers and those who follow them according to 2 John. Tignan lang natin kasi yan nga ang reason kung bakit sinulat ni John, dahil nga sa mga false teachers. Okay, dahil sa mga false teachers, kaya yun ang dahilan kung bakit isinulat niya ang 2 John. Basahin lang natin ang 2 John 1:7-11. For many deceivers are entered into the world who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. This is a deceiver and an antichrist. Ganon po ang description ng mga false teachers, deceivers, or antichrist ang tawag sa kanila. Number 8, look to yourselves that we lose not those things which we have wrought, but that we receive a full reward. Whosoever transgresseth and abideth not in the doctrines of Christ hath not God. He that abideth in the doctrines of Christ, he hath both the Father and the Son. Number 10, if there come any unto you, and bring not this doctrine, receive him not. Yan po yung warning ni John. If there come any unto you, and bring not this doctrine, receive him not into your house, neither bid him Godspeed. Kailangang itakwil tong mga to, iwasan, hindi tatanggapin kung ang kanilang may dala silang ibang doktrina. Ito po during the time of John, nang ang kanyang sinulatan ay ang mga believing Israelites, so mga kingdom believers, pinagsabihan niya, dahil kung hindi niya wawarningan, ay possible sila ay ma-deceive. Number 11, for he that biddeth him Godspeed is partaker of his evil deeds. Ganun po ang mangyayari kung tatanggapin ang mga ito, ang ayon kay John ay magiging kasabwat kanila. Yan po ang yung warning ni John doon sa mga kingdom church that time,
dahil sa mga false teachers na nasa kanilang palibot at naghahasik ng mga maling doktrina, at kung ang isang believer halimbawa ay hindi siya grounded sa katotohanan, pwede siyang makonvince. Pwede siyang malinlang. Kaya ito po sinulatan ni John. Ang church na ginamit dito, elect lady and her children. Pero ulitin ko po, yan ang yung elect lady ay referring to a local church, at yung her children ay yung members of that local church. Winarningan niya patungkol sa mga false teachers. Verse 5 and 6 focus on the commandment to love one another in 2 John 1:5. And now I beseech thee, lady, not as though I wrote a new commandments unto thee, but that which we had from the beginning, that we love one another. So ulitin po, yung lady na sinasabi is referring to a church, a local church. Sympathizing patungkol sa pagmamahalan. Love one another. Love includes that we walk according to His commandments. This is the commandments in John, 2 John 1:6. And this is love, that we walk after His commandments. This is the commandments, that as ye have heard from the beginning, ye should walk in it. So love for God is closely connected with obedience to the truth. So ganun po yun po ang concern ni John doon sa local church na yan, para mananatili po sila. Kailangan po na maunawaan nila yung kautusan tungkol sa pagmamahal. Love one another. So yun po ang dapat nilang patibayin para hindi sila agad ma-deceive ng mga false teachers. Love one another. Yun yung command na sinabi ni John doon sa mga kingdom believers. Pagdating sa verse pagdating po sa verse 7, ayan, dito po sa verse 7, 7 to 11. Balikan po natin For many deceivers are entered into the world, who confess not that Jesus Christ is come in the flesh. So, ano daw yung mga deceivers? Ang dami pumasok. At ito ang sinasabi nila na hindi totoo na si Kristo ay naparito sa laman. So, sinabi din ni John, sila'y mga manlilinlang. Sila'y mga antikristo. Christ, sabi nila, Christ is come, si Kristo ay hindi dumating sa laman. This is a deceiver and antichrist. Ayan po ang tawag sa mga ito. Once na dinideny nila ang katotohanan, sabi ni John, sila'y mga manlilinlang at mga antikristo. So, kaya dito sa verse 7 to 11, ituloy natin, number 8, look to yourselves, that we lose not those things which we have
wrath, but that we receive a full reward. Number 9, whosoever transgresseth and abideth not in the doctrines of Christ. Whosoever transgresseth and abideth not in the doctrines of Christ hath not God. He that abideth in the doctrines of Christ, he hath both the Father and the Son. And then sa verse 10, if there come any unto you and bring not this doctrine, receive him not into your house. Huwag niyong tanggapin kung alam niyong mga taong ito. Sabi ni John, na iba ang kanilang doktrina, huwag niyong tanggapin, huwag niyong papasukin. Ganon po. Verses 7 to 11 focus on false teachers. And John mentions many deceivers. Yes, many deceivers who claim Jesus did not come in the flesh or physically in 2 John 1:7. He calls them the deceiver and antichrist. Ganun po katindi para mawarningan itong mga kingdom believers. Sinabihan ni John, huwag niyong papasukin huwag niyong i-entertain ang mga hindi nagtuturo ng tama, mali ang kanilang itinuturo, sila ay mga manlilinlang, sila ay antikristo. Huwag niyong i-entertain ang mga yon. Dahil kung i-entertain, ayon sa verse 11, ay magiging kasabwat nyo na sila. Ganun po. Believers were to watch themselves in 2 John 1:8 and have no part in the evil work of such people in 2 John 1:10 to 11. So dito po malinaw yung sinasabi ni John sa mga kingdom believers. This is not the same as a difference of opinion. This is a matter of essential truth. Those who reject the core message of the gospel are to be avoided. Dito na po malinaw yung katotohanan, pero itong mga false teachers, binabago nila, hindi nila pinaniwalaan, kaya yun ang nagkaroon ng courage ito si John na sulatan, warningan ang mga believers kasi pag hindi niya ito gagawin, mas marami pa ang mabibiktima ng mga false teachers, mga deceivers at antikristo. Nakuha niyo po yung point ko doon, yung kung bakit sinulatan ni John ang local church. Sinulatan niya ang local church with the members dahil nga marami sa nakapalibot sa kanila mga false teachers. Kaya yun ang ginawa ni John. Dahil ang mga false teachers magagaling. Yung mga believers ay hindi pa grounded sa katotohanan, mas madaling malito. Ang tendency humiwalay, ang tendency ay huminto. Ganun po. Kaya sabi ni John, wag niyong i-entertain. Kung may pumunta sa inyo, sa bahay, wag papasukin, wag i-entertain. Dahil kung i-entertain, magiging kasabwat mo na sila. So, ganun yung warning ni John sa mga kingdom believers. Sa verse 12 naman, at saka 13, conclude the short letter, John has more
to write but wants to meet in person to make his joy complete. Dito sa sa verse 12, having many things to write unto you, I would not write with paper and ink, but I trust to come unto you and speak face to face, that our joy may be full. Ibig sabihin, gusto niya yung face to face, 'di ba? Nagsusulat lang siya, sinulatan niya yung start lang sa doon sa first John, sinulatan niya yung mga na-scattered abroad, mga kingdom believers, believing Israelites na na-scattered. And then here dito sa local church with the members, sinulatan din niya. Gusto niya ngayong mamit face to face. Dahil yung mga pumupunta doon, yung mga false teachers, o yung mga false teachers face to face na nakikita ng mga believers, itong si John ay hindi. Kaya nag-desire din siya na pupunta, makikita itong mga believers na kanyang sinulatan. He concludes with statements about the children of your elect sister, a reference to a church where John was located at that time. So yun po ang ginagamit yun yung term na ginagamit, pero yun po ay church. Though concise, John's letter addresses important issues related to truth, love, false teachers, and the persons of Christ. So doon po na pag-usapan natin yung mga issue regarding the truth, the love, and then maging sa mga false teachers. Kasi yun po talaga ang reason kung bakit sumulat ito si John, dahil nga sa mga false teachers. So ano naman ang purpose ng kanyang sulat, kung bakit niya isinulat ang 2 John? Ano kaya ang dahilan or reason or purpose? Bakit kaya isinulat? So the book of 2 John is an urgent plea that the readers of John's letter should show their love for God and His Son, Jesus, by obeying the commandments to love each other and live their lives in obedience to the Scriptures. So yun yung purpose. Okay, yun yung purpose. And then the book of 2 John is also a strong warning to be on the lookout for deceivers. So isa pang purpose kung bakit ito bakit isinulat ang 2 John, also a warning, a strong warning to be on the lookout for deceivers who were going about denying the incarnation, saying that Christ had not actually come in the flesh. Sino po ang nagsasabi dyan? Ang mga deceivers. Yun ba ang turo ng Biblia? Hindi. Yung mga deceivers lang po, dinideny nilang incarnation. Hindi sila naniniwala na si Kristo ay naparito sa laman, siya ay nagkatawang tao. Dinideny ng mga deceivers na mga false teachers. Kaya itong 2 John ay a strong warning to be on the lookout for deceivers who were going about denying the incarnation and saying that Christ had not actually come in the flesh. Kung hindi si Kristo dumating in the flesh, walang Kristong maipapako sa krus. Walang Kristong mamatay. Siyempre, ito'y mga deceivers, hindi nila nakita, hindi nila alam, pero tayo na nag-aaral,
ay malinaw na si Kristo po ay nagkatawang tao. Ayan. Doon sa John 1:1 verse 14. At siya ipinanganak. Okay? At siya din later on namatay. And then siya nag-resurrect. Pero mga false teachers, hindi sila naniniwala. Ang mga deceivers, dinideny nila ito. Ibig sabihin, lahat ng mga nag-deny doon sa ginawa ni Kristo, dinideny nila yung tungkol kay Kristo. Ayon kay John, sila'y mga manlilinlang deceivers o antikristo. Ganun po ang description sa kanila. Ano pa? Ang purpose kung bakit isinulat ang Second John. John's strong encouragement to the believers in Second John involved loving one another. However, John did not leave love undefined but describe it as walking according to his commandments in 2 John 1:6. 2 John 1:6. This echoes the teaching of Jesus in John's Gospel where the Lord told his followers. Basahin lang natin yung John 14:15. Sinabi ng Panginoon doon sa kanyang mga followers. John 14:15. Ito po. If ye love me, keep my commandments. Parehas ba doon sa 2 John? Yes. Sinabi ng ating Panginoon doon sa mga disciples. Kasi this echoes the teaching of Jesus in John's Gospel where the Lord told his followers, the 12 disciples, if you love me, you will keep my commandments. Ayan. At sa 2 John 1:6, ganun lang din po yung ni-required sa mga believers. Doon sa mga believers na sinulatan ni John. So, kung titignan natin yung context, yung chapter context dito po sa 2 John, as a short letter, 2 John doesn't develop any one topic too deeply. John is pleased to see that some believers are sticking to the truth. Okay, some believers are sticking to the truth, but this implies that others are not. So may mga ilan lang ang nananatili, pero yung iba ay nalinlang, yung iba ay umalis, yung iba ay umayaw, hindi sila nananatili sa katotohanan. Bakit kaya? Sila ay na-deceive. Sino ang nang-deceive sa kanila? Mga false teachers. Ano ang kanilang strategy para ma-deceive, para ma-confuse ang mga believers that time? Kini-question nila ang Panginoon. Ang sabi nila, ang Panginoon ay hindi siya nagkatawang tao. At marami pa na mga hinahasik na confusion doon sa mga false teachers. But there are some believers are sticking to the truth, but others are not. Hindi po sila nag-remain. He is concerned over the influence of the false teachers. Kaya yun ang concern ni John.
dahil ang mga false teachers nakapag-influence na po, kaya ganun po ang nangyari, nagka-problema sa local church, may ibang nananatili, mayroong ibang nakuha ng mga false teachers. So John is concerned over the influence of false teachers using strong terms to reject their teachings. Yan yung sinabi ni John. Using a strong terms to reject their teachings, John's reference to the elect lady and her children is probably a preference or reference to an entire local church and its members. Yung sinabi ni John, yung sinulatan niya, yung elect lady and her children, ulitin ko po, hindi po yan literal na lady with and her children. Yan po ay referring to a kingdom local church, kingdom church, and then the members. Sila yung receiver ng sulat. So, bakit kaya ito ay mahalaga? Bakit kaya ay mahalaga ang 2 John? So 2 John makes clear what our position should be regarding the enemies of the truth. Sino po yung mga enemies of the truth? Ayon sa ating napag-usapan, itong mga false teachers, deceivers, antichrist ang ginamit pa. So doon po makikita natin, kaya ganon katindi po itong mga yung mga false teachers, nandun sila sa local church, ini-impluwensyahan ang mga members at mayroon silang ini-introduce na katuruan contrary doon sa katotohanan. Whereas 1 John focus on our fellowship with God, 2 John focuses on protecting our fellowship. So dito po yung 1 John actually, yung fellowship ng mga kingdom believers sa Panginoon, and then yung 2 John ay mapoprotektahan ang fellowship ng mga kingdom believers who teach from those who teach falsehood. So, ulitin ko po, ang 1 John focus on fellowship with God. 2 John focus on protecting our fellowship. So, nakita niyo po yung kaibahan kung bakit mahalagang pag-aralan. Ayan, kasi doon makita natin yung concept idea kung paano prinotektahan ni John, kahit yung iba ay hindi nag-remain, yung iba ay umalis, pero yun po ay kanyang sinabi, isinulat niya para doon sa mga believers na nananatili. So ulitin ko, ang focus ng 2 John ay protection from the falsehood or the false teaching, the false teachers. The apostle went so far as to warn his readers against inviting false teachers into the house or even offering them a greeting. So hindi mo pwedeng i-greet ang mga false teachers. Kailangang iwasan itakwil, sabi ni John dito po. Hindi siya pwedeng mag-greet sa kanila. Ayan, at maging invite, hindi rin pwede. I-invite mga false teachers. Yan, yun yung sinabi ni John. Kasi, bakit niya sinabi? Dahil ganito ang scenario eh. Ang mga false teachers nandoon sa local church. Kaya sinabihan niya, huwag niyong imbitahin
Huwag niyong papasokin kasi yun ang senaryo. Nandoon sila. Nandoon sila sa loob ng local church at binibuild nila ang kanilang influence sa mga members. Kaya sinabihan ni John, huwag niyong imbitahin at huwag niyo ring papasokin. Diba? Such practices align the believer with the evildoer, and John was keen on keeping the believers pure from the stain of falsehood and heresy. Naunawaan niyo po yung concept, idea ng Second John? Ganun katindi po. Dahil nga sa mga false teachers kahit 13 verses lang po yon. Kung babasahin nyo yung Second John ay 13 verses, pero yung pinaka-concept ganun po. Yung sinulat ni John, ang reason dahil sa mga false teachers na nandoon sa local church na naghahasik po ng problema, mga ibang katuruan. At sinabihan ni John ang mga believers doon, huwag nyo silang imbitahan. Huwag nyo silang invite sa bahay. Huwag nyo silang papasukin sa bahay din. And even offering greeting. So, hindi pwede. Yan. So, ulitin ko, the second letter is addressed to the chosen lady. At na-define natin yung sinasabing lady and to her children. Yan po ay referring to a local church with members. Local church and members. This literary image of a particular Christian community reflects the specific destination and purpose of the letter. Ano ang idea nito? Sa Second John, ano ba ang pinaka-big idea dito sa Second John? So John began his second epistle proclaiming his love for the chosen lady and her children. Ulitin ko, ang chosen lady na sinasabi ay ang church, local church, and then yung her children referring to members. A love is a love he shared with those who know the truth. Diba sa Second John 1:1, balikan natin 2 John 1:1. The elder unto the elect lady and her children, whom I love in the truth, and not I only, but also all they that have known the truth. Yan. Dito malinaw na kung bakit concern si John na sulatan niya ang local church and then the members. Because of love. Okay? A love is shared with those who know the truth. From the reports he had received, he understood that these believers were following the teaching of Christ. Ulitin ko po, itong mga believers malinaw na unawaan. These believers were following the teaching of Christ. He summed up this kind of lifestyle in the exhortation to love one another. Diba sa verse 5? Basahin ko lang yung verse 5. And now I beseech thee, lady, not as though I wrote a new commandments unto thee, but that which we had from the beginning, that we love one another. So a clear reference to the great commandments of Jesus to love God and love your neighbor. Diba yung sinabi niya sa mga disciples? Basahin lang natin. Mateo 22.
Mateo 22:36. 36 to 40. Master, which is the great commandment in the law? 37, Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. 38, this is the first and great commandment. 39, and the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. Number 40, on these two commandments hang all the law and the prophets. So, ganun lang din yung sinabi niya doon sa Second John, yan lang din po. Kaya sa John 13:34, John chapter 13, verse 34, A new commandment I give unto you, that ye love one another, as I have loved you, that ye also love one another. Ay ang sinabi ni John sa 2 John, sinulat niya doon sa local church, and then doon sa mga members, love one another. At kailangan nila yon para magkakaisa sila na hindi tanggapin ang mga false teachers, ang mga deceivers during that time. So in other words, those who walk in the truth should be people who love others, but they should be cautious whom they love. Yes, kasi nga matindi yung sinulatan ni John na local church, nandoon yung mga false teachers. Kaya nga pinagsabihan niyang huwag niyong imbitahin yung mga yon, huwag niyong papasukin sa bahay. At kaya dito kailangan kung kanino address ang commandments na ito. Yes, ito'y address doon lang sa mga believers. Who walk in the truth should be people who love others. But kailangan nilang maging cautious sila. Kailangan maging alerto sila kung sino ba dapat ang kanilang mamahalin. So dapat yung mga believers lang din. Deceivers and false teachers had infiltrated the church. People who taught falsehood about the person of Jesus, teaching that he was not truly a man but only appeared to be one. Yun yung ng mga false teachers. Mga deceivers, they actually infiltrated the church. Deceivers and false teachers had infiltrated the church. At itinuturo nila yung mali patungkol kay Kristo. This early heresy called Docetism ang tawag. Okay, Docetism. Yan yung tawag sa kanila din. Required the strongest possible response from John. So the apostle warned the true believers away from these false teachers. False teachers. And John's encouragement then was not simply to love, but to love others within the limits the truth allows. Hindi pwedeng apply doon sa lahat, may limitation lang. Yung kanilang pagmamahal, may limitation lang, doon lang din sa naniniwala. Paano yung opposition? Hindi kasama doon. Kasi ang pag-ibig na yon ay applied sa kanila,
O di i-welcome lang din nila sa bahay nila, papasokin lang din sa bahay nila, i-entertain pa rin nila. Hindi po. So limited lang doon ang love, sabing love one another is katulad lang din nila na mga naniniwala. Doon lang po applied yun. May limitation sa mga believers lang. Oh. So ganun po. Sa mga believers lang applied yung love one another. So ano naman ang mga key verses na pwede nating i-consider? 2 John 6. And this is love, that we walk in obedience to His commands. As you have heard from the beginning, His command is that you walk in love. 2 John 8-9. Watch out that you do not lose what you have worked for, but that you may be rewarded fully. Anyone who runs ahead and does not continue in the teaching of Christ does not have God. Whoever continues in the teaching has both the Father and the Son. So yun po yung key verses dito po sa 2 John. So, ang 2 John, since na ito ay napakaikli or isa sa mga pinaka-maikling book sa Bible, pero kung aralin natin yung idea, ay napaka-tindi, malaman po. So the book of John, 2 John is addressed to the chosen lady and her children. At nabanggit natin, chosen lady is the local church, and her children, yung mga members doon sa local church, recipient sa sulat ni John. At ang church na ito ay hindi po yung church, the body of Christ. Hindi po ito yung church na the body of Christ. Ito po yung mga kingdom church, mga kingdom believers. Hindi sila grace believers. Mga sinulatan ni John ay hindi po grace believers. Sila po yung mga kingdom believers. Nang mostly na audience ay ang mga Jewish believers. Okay? Mga Jewish believers ang mostly member ng church, ng local church na ito. This could either have been a lady of important standing in the church, or a code which refers to the local church and its congregation. Yun po ang description, pero ang ginamit ni John ay elect lady and her children. Pero ulitin ko po, yung elect lady referring to a local church, and her children, yung mga members, congregation. So in those days, when Christians were being persecuted, such code. So ano yan? Kumbaga, code lang nila yon. Kasi nga, may mga persecution yun eh. That time ay mayroon pa ongoing ang persecution, kaya mayroon silang code. Para hindi mahalata na yun palang sinabing elect lady and her children ay church pala. Kasi pagsasabihin nila mismong church,
yung time na yung persecution. Kaya mayroon silang ginagamit na code para hindi sila puntahan ng mga persecutors. Para yung mga believers na nandun sa nag-gather ay hindi sila ma-persecute. Kaya gumamit ng code. Ano po ang code na ginagamit? Elect lady and her children. O, di ba? Kasi kung gagamitin mismo yung church, ma-persecute sila. Ang persecution ongoing that time. Matindi po ang persecution. So may mga ginagamit silang code para hindi sila pupuntahan ng mga persecutors. Yan, kasi may mga literal na persecution na nangyayari that time. So the book of 2 John is largely concerned with an urgent warning concerning deceivers who were not teaching the exact doctrine. Tandaan po natin yan. Mga deceivers who were not teaching the exact doctrine of Christ and who maintained that Jesus did not actually come in the flesh. Such a teaching denies Jesus' humanity. Sila po ang mga deceivers, false teachers. Once na dinideny ang doktrina tungkol kay Kristo, lalo na yung nung siya'y ipinanganak bilang tao, siya nagkatawang tao, ayan po ay false teaching. They actually deny the Jesus' humanity. John is very anxious that true believers should be aware of these false teachers and have nothing to do with them. So John is very anxious that true believers should be aware. Kaya nga sinulatan niya mga believers Sinabihan niya ang mga believers para magiging aware sila. Winarningan niya ang mga believers dahil sa mga false teachers. So in connection, John describes love not as an emotion or feeling, but as obedience to the commandments of God. Jesus reiterated the importance of the commandments, especially the first and greatest commandment, love for God, in Deuteronomy. Mayroon din sa Deuteronomy kasi ito po ay na-mention that time, chapter 6 verse 5, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul and with all thy might. And the second, love for one another in Matthew 22:37 to 40, and then Leviticus chapter 19:18. So from the abolishing the Old Testament law of God, Jesus came to fulfill it by providing the means of fulfillment in Himself. So tandaan po natin, Jesus Christ came to fulfill kung ano yung mga naiprophesied at yung nakasaad sa kautusan. Ayan, yun yung reason. Kaya doon sa chapter 5 ng Mateo, particular in 17:18, verse 17:18, sabi niya, think not that I am come to destroy the law and the prophets. I am not come to destroy but to fulfill it. So, yun po ang sinabi niya sa mga Parisiyo. So, mayroon tayong mga learning na matutunan dito sa 2 John.
It is extremely important that we check everything we see, hear, and read that claims to be Christian with the scriptures. This cannot be too strongly emphasized because one of Satan's greatest weapons is deceit. Yes, alam po natin yan. Yun yung pinaka greatest weapon ni Satanas, yung panlilinlang. Yung tao ay ilayo sa katotohanan, yung tao ay hindi maunawaan ang katotohanan. Yun po yung weapon ni Satanas. Kaya nga tayo, pinag-aralan natin ang Biblia para hindi tayo ma-deceive basta-basta dahil alam natin yung katotohanan. Ang work ni Satan ngayon ay true mixing teaching. True mixing teaching. It is very easy to be taken in by a new and exciting doctrine that appears to be based on scripture but which, if examined closely, is in fact a departure from the Word of God. So kung aralin natin context by context, kaya nga mayroong out of the context dahil hindi naunawaan kung ano ba ang context. At ang tendency pag ganon, possible siya'y malinlang. Siya'y ma-deceive. If what appears to be a happening does not line up explicitly with Scripture, then this is false. Wala na sa Scripture. Hindi na naka-align sa Scripture, sa katotohanan. Yun po ay mali. Okay? Wala na sa alignment. And not of the Spirit, and we should have nothing to do with it. Kaya nga, kailangan nating mag-aral para maging careful po tayo na hindi natin baguhin ang sinasabi ng Biblia at wag na tayong magdagdag pa ng iba pang mga sinasabing revelation na ang Bible ay kompleto na. Wala na po. Okay, ang Bible ay complete, walang revelation. Kung ano man ang mga naririnig natin na sila'y kinausap ng Panginoon, na ang Panginoon ay nag-reveal sa kanila, wala pong ganon. Bakit? Ang Bible kompleto na. Wala na pong additional pa, na additional ang Panginoon na inireveal sa mga preacher ngayon, na mga nagkiklaim. Yun ay danger. Bakit danger? Yun yung gagamitin ni Satanas para malinlang ang tao. Wala naman sa katotohanan. Kaya, kailangan nating tuloy-tuloy nating pag-aralan ang Biblia. Dapat nating aralin ang Biblia habang may time, habang mayroon tayong desire na mag-aral, aralin natin. Sabay-sabay po nating pag-aralan ang Biblia dahil tayo po ay gagamitin ng Panginoon. Ibahagi din po sa iba kung ano ang mga natutunan natin according sa Scripture. Kaya we study the Bible rightly divided. Okay? Para maiwasan ang confusion, right division. Yun po ang goal natin, kaya tayo nag-aaral, may introduce natin ng maayos kung ano ang sinasabi ng Biblia. Hanggang dito na lang po ang ating pag-aaral. Maraming salamat.